Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, we call the session to order. Call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion Hernandez Biloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel De Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato O. Linatok, Honorable Nonato R. Monfero, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric D. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Raul Monte Alto to lead our invocation. Na. Lagay po natin ang ating panalangin sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinahintulutan niyo pong magkasama-sama kaming lahat. Nawa po ay maging maayos po kung ano man po ang tatalakayin ngayon. At lagi niyo po kaming gabayan at patnubayan. Yun lamang po, maraming salamat. Request the Honorable Bibong Mendoza to lead the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang pambansang awit. Handa awit. Bayang magiliw, perlas sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdinignig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo, aming ligaya ng may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapalad po tayo ngayong umagang ito at kasama po natin ang mga city youth officials ng lungsod ng Lipa. And a reading of the minutes, the Honorable Maria Concepcion Hernandez is recognized. With the permission of the Honorable Presiding Officers and the members of the Sangguniang Panlungsod, I would like to request my counterpart, Aldrin, of the Mabini Academy to read the manifestation. Hello. Good morning po. Sabagkat wala pang kopya nakatitigan ng huling pagpupulong, aking iminumungkahi na pagsamantalang isang tabi ang pagtitibay nito hanggang sa sunod na pagpupulong.
Sino po ang pangalawa? Discussion. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Before we proceed, may I request the Honorable Maria Concepcion Hernandez. Thank you, Mr. Presiding Officer. Since we have our Lipa City youth officials present with us today, may I request the Sangguniang Panlungsod I move that we suspend the rules so that the members of the Lipa City youth officials may be given the opportunity for at most 2 minutes to also render their speech before the Sangguniang Panlungsod. I move for the suspension, Mr. Chair. Rule suspended. May I request the counterpart of the Honorable Councilor Noni Monfero, Ms. Danieli May Z. Mendoza, to kindly give a introduce yourself na lang. 2 minutes. Okay. I'm Danieli May Mendoza from Lipa City Colleges. I live in Santo Niño, Lipa City, and that's all. I'm a third-year high school in Lipa City Colleges, the counterpart of Mr. Noni Patmon Monfero. We call upon Christine Joy Maderaso, Youth City 9th Councilor, the counterpart of Mr. Don Lenato, Honorable Don Lenato. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Christine Joy Maderaso, or pwede niyo po akong tawagin na si CJ. Ako po yung counterpart po ni Sir Donato Lenato po, at nagpapasalamat lang po ako na napunta po ako dito sa ganitong posisyon. Gagawin ko po yung aking lahat na makakaya para po ma-please po yung mga tao po. Yun po. Thank you. May we call upon Micheline Angela L. Rosales, Youth City 8th Councilor, ang counterpart po ni Honorable Nilo Katipon. Good morning po sa lahat po na nandito. Ako po si Micheline Angela L. Rosales, but you can call me Mitch po. I am the counterpart of Honorable Nilo Katipon, and I came from Pinagawito National High School. And I'm a third-year student. Thank you. May we call on Maria Bernadette M. Balane, Youth City 7th Councilor, ang counterpart po ni Honorable Raul Monte Alto. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Maria Bernadette M. Balane, third-year high school student po mula sa Inuslaban, Marawi National High School. Ang counterpart po ni Honorable Pasi Liviste. Salamat. Gusto ko lang po magpasalamat at napunta ako sa gantong posisyon. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para magawa ng mabuti at maayos ang aking mga tungkulin. Yan lang po. Maraming salamat. May we call Michael Angelo. Last name mo? Ano? Michael Angelo, ang counterpart po ni Mr. Raul Monte Alto. Good morning po. My name is Michael Angelo, third-year student. Michael Angelo Mendoza, third-year student from Bulacnin National High School. I hope my stay here will nourish my learnings about political system of Lipa. Thank you. May we call on Aaron Kim Asprek, Youth City 5th Councilor, ang counterpart po ni Honorable Joel Pua. Good morning po. Ako po si Aaron Kim G. Asprek from Lipa City Colleges. Ako po ang ka-counterpart ni Honorable Joel T. Pua. And as I stay here, I will try to learn a lot from him so that my experience here will be great. That's all.
May we call on Chevelane L. Mendoza, Youth City 4th Councilor, ang counterpart po ni Honorable Bibong Mendoza. Good morning po. I am Chevelyn Mendoza from Bulbok National High School. And ang aking pong counterpart ay si Tito Bibong Mendoza. So sa pag-state po dito, sana po maraming po akong matutunan at willing naman po ako makipagkaibigan po sa inyo. Yun lang po at maraming salamat. May we call on Aldwin P. Mercado, Youth City 3rd Councilor, ang counterpart po ni Honorable Concon Hernandez Veloso. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Aldwin P. Mercado, 3rd year student from Damabini Academy po. Ako po ang counterpart ni Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Veloso po. Para po sa akin, gagawin po natin ang ating makakaya upang wala pong mangyaring masama o wala pong problema sa ating mga dapat gampanan na tungkulin dito po. Yun lamang po at marami pong salamat. May we call on RGC Pamplona, Youth City 2nd Councilor, ang counterpart po ni Honorable Mac Nubansing. So, good morning po sa lahat. Ako nga po pala si RGC Pamplona from Lipa City National High School at ka-counterpart po ni Kuya Aris, Kuya Aris Piluwansing. So, ako po bilang 2nd Councilor, gagampanan ko po at ipapakita ko po ang aking mga makakaya sa paraang tapat, totoo at tuwid, gaya po ng aking ka-counterpart. At lagi ko pong isa sa buhay yung amin pong training with the team, molding the youth to be an active member of the society. Thank you po. May we call on Roman Gerard N. Loreto, Youth City 1st Councilor, ang counterpart po ni Honorable Kathleen Briones. Magandang umaga po. Ako po si Roman Gerard Loreto. Pwede niyo po kong tawaging Roman. Counterpart po ni Ms. Kay Briones. 3rd year high school po sa De La Salipa. Medyo kinakabahan po ako ngayon. Pero alam ko po dahil po sa aking ka-counterpart na napakabait po at gayon din yung mga kasama pa po namin dito. Magiging masaya yung stay po namin dito. Thank you po sa opportunity. Thank you po. May we call on Jerty Mantuano, ang counterpart po ni Honorable Micah Maralit. To our Honorable City Vice Mayor Eric B. Africa, and to our Honorable City Councilor, and to everyone else in this room, good morning. I am Jerty Gladly R. Mantuano from De La Salipa, grade 9. And I look forward to my stay here for 1 week, and I'm very excited to perform the duties of being a secretary of the Sangguniang Panlunsod. I am the counterpart of Mr. Mike Maralit. Thank you. It is my honor to introduce the Youth City Vice Mayor, Diego Rafael Mosca Kaalim. Palakpakan po natin. To everyone in this room, good morning po. So as said po by our Honorable Vice Mayor, ako po si Diego Rafael Mosca Kaalim from Canosa Academy. I am a 3rd year student, and in my stay in the City Hall for 1 week, I suppose I will learn a lot from my counterpart, Honorable Vice Mayor, and that in the future maybe I could become one of us city officials to help lead Lipa City to become one of the best cities in the Philippines. Thank you. Maraming salamat po sa mga youth officials. We'll proceed. Session na resume. Committee report. Committee on Games and Amusement. The Honorable Noni Monfero is recognized.
Good morning, Mr. Chair. At sa lahat po ng ating mga honorable councilors, sa ating mga youth na ngayon ay magbibigay ng kanilang mga kakayanan para sa ating pamumuno dito sa ating Sangguniang Panlungsod at ganoon din sa ating mga bisita. Magandang umaga po sa inyong lahat. May I request the Good Secretary to read the committee report number 1. Mr. Secretary, please read the committee report. December 5, 2013. Committee report submitted by Committee on Games and Amusement number 01. Subject: request for SUP for the proposed e-bingo business at the Big Ben complex. In a letter dated August 7, 2013, the City Administrator, by the authority of the City Mayor, Honorable Maynardo A. Sabili, forwarded to the Sangguniang Panlungsod the request of Mr. Romeo H. Chong, President of RCC Global Entertainment Incorporated, for the issuance of the special use permit for the proposed e-bingo business to be located at the Big Ben Complex, Barangay Mataas na Lupa, Lipa City, covered by TCT number 072-2013-00452, lot number 9-B-1-B-2. Mr. Chong is authorized and approved by PAGCOR to operate bingo games under RCC Global Entertainment Incorporated. It is the vision of the company with the e-bingo business to contribute to the coffers of the city government as they seek to better serve the people and generate additional employment. The property has already been classified as a commercial as per Declaration of Real Property Value Land issued by the Office of the City Assessor. The Barangay Chairman of Barangay Mataas na Lupa, Honorable Pablo V. Liveta, issued a business clearance to Mr. Romeo H. Chong for the operation of the said business at Big Ben Complex, Mataas na Lupa, Lipa City. Section 11, Article 8 of Special Ordinance Number 12-98 of the City of Lipa, otherwise known as the Revised Comprehensive Zoning Ordinance of 1997, as amended by the Special Ordinance Number 11-2004, requires the issuance of the special use permit for each of the following uses of real property. Number 1, dump sites. Number 2, cemeteries. Number 3, communications transmitting stations. Number 4, private landing strips, runways, and heliports. Number 5, filling service stations. Number 6, abattoirs, slaughterhouse. Number 7, cockpits. Number 8, incinerators. Number 9, casinos and other forms of gambling. Number 10, malls, commercial centers, and department stores. Number 11, bus and jeepney terminals. Number 12, hotels and motels. In view of the foregoing, this committee to which this matter was referred recommends to this august body the passage of a resolution authorizing the granting of special use permit for the operation of the e-bingo business within the said property. Respectfully submitted, Honorable Nonato R. Monfero, Chairman. Honorable Donato O. Linatok, Member. Honorable Pasita S. Leviste, Member. Motion? I move for the passage of a resolution authorizing Adoption. for the adoption of the said committee report. Any second? Any second to the motion? There's no... so automatic seconded by the Honorable Pasita Slibiste. Discussion, Honorable Katipon. Yes, Your Honor. Kasi ito yun parang ito
national government at ito ay may kuha ng executive order at saka ng Congress. May bilo ito na ito ay isang under the pagkoro. So, government to government, special use permit siguro hindi ho po pwede nating adapt po dito. Siguro, pinakamagandang ma-adapt po dito, kung inyong mamarapatin, ayun hong authority ng executive na makipag-negotiate siya dyan sa kwan. Kasi ho, sanggunian, anytime, pwede itong amyandahan. Pwede nating marubok ang special use permit. Kung sila ho, binibigyan na lang natin authority, bahala na mayor makipag-negotiate sa kung sino man ho yan. Saka ho, ang gusto ko hong amyandahan na ito ay lagyan ng membership ito ho. Hindi ho ito walk-in. Dapat kung gusto mo maglaro doon ng bingo, mag-member ka muna. So, second, a player must have a gross income of not less than 50,000. Dahil kung basta ho ito papasukin at ang papasok ko dito ay walain, mangingitot langit ako ito sa baklayan. Hindi pwede dito ang kwan. At ito naman ho, akin hong pagtatanong na ito siguro may advantages to the city government na ito nga ho sinasabi ko na nagpapasok ko ito ng income, magpapasok ko ito ng buwis sa lusod na lipa. Saka trabaho, sir. Saka ho hanap buhay. At saka ho, hindi ho pwedeng, yun ang national yun, less than 21 years old, 20 years old, di ka pwede rito, dapat matured talaga. At hindi ho pwede rin dito ho ang immature. Estudyante ho, hindi ho rin po pwede. No government employees, local or national, na pwede ho ditong parang sabungan. Ito ho ay may privacy na unang-una hindi ho pwede dito kahit alas 5 ng hapon ng government employee. Kung nakita ho niyo yung Tagalan Transportation Office na si Torres, nakita ho sa Resort World, automatic ho siya, nag-resign ho siya for delikadesa. Yun hong meron hong lasing o lasing kang papasok doon. At saka ho ito ay simulan ho natin halimbawa ng alas 12 ng tanghali hanggang mga alas 1, alas 2 ng madaling araw. So ito ho yung mga susog na sa tingin ko ho ay pwede nating isama doon ho sa inyong kwan. At ito yung authority, special use permit ay parang mahirap hong gawin sa government to government kwan ho, deal. So noted ho yung sinabi niyo kakalanggalang Honorable Nilo Katipon. At yun naman ho operation, base ho doon sa naging committee hearing noon ng ating kagalang-galang na Honorable Bibong Mendoza, ang kanilang operation ay magsisimula, it's about 12 o'clock 12 o'clock na tanghali at hanggang 10 o'clock in the evening. So yun naman yung ibang sinabi nyo na mga regarding doon sa mga ating mga magiging guidelines, meron ho ditong notice. Ito ay mismo nga national galing ito ay pursuant to Presidential Decree 1869 as amended by Republic Act number 9487. Persons under 21 years old of age or student in any school, college, or university in the Philippines are not allowed to play in this gaming establishment. Pursuant to Malacanang Memorandum Circular number 8, the following are not allowed to enter, stay, or play in this gaming establishment. Number 1, government official and employees connected directly with the operation of the government or any of its agencies. And number 2 is member of the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines. So, meron na tayong sinusundan, mga guidelines galing sa national. And I hope, sabi ko nga sa inyo kanina, noted ulat yung sinabi nyo. We are in the period of discussion po. Mamaya po natin formally introduce yung mga amendments ni Honorable Katipon. The Honorable Mark R. Luwansing is recognized. Good morning, Mr. Chair. At syempre po, magandang umaga po sa ating committee chairman ng Games of Amusement. And sa ating pong lahat, sa magandang umaga po. May konti po akong clarification naman po, Mr. Chair. Ito po bang mga klaseng machines ay ito rin po ba ay katulad sa nakikita natin sa mga casino, iba't ibang casino po? May pagkakaiba po yan kasi ito po ay base po sa committee hearing na ginawa at ako nandito, present po ako noon. Kung ano yung traditional bingo natin na card,
in-upgrade lang po ito. Wala po itong pagkakaiba doon sa halimbawa nung po tayo maliliit pa. Noon po ay wala tayong mga iPad, wala tayong mga laptop. So, pinadali lamang po na sa ngayon naman ay gumagamit pa rin naman ho ng mga card like yung katulad dyan sa SM at saka doon sa Fiesta Mall. So, ang pagkakaiba lang ho nito, in-upgrade. Pero still, yung basis yun pa rin po. Pwede kayong maglaro kahit pipiso. Katulad din ho ng ating traditional bingo. Unlike, hindi ho ito katulad ng casino na makikita natin doon sa mga casino places sa different area in Metro Manila. Mr. Chair, ito po ba ay katulad rin po kung paano nag-ooperate po ang isang casino machine, ito po ay katulad rin naman pag-ooperate ng isang e-bingo machine? Hindi po siya maituturing na siyang katulad ng casino. Sabi nga po nung ating... ginagamitan po natin ng pera. Parang naguhulog po ba tayo dito ng... Pwede rin pong gamitan to ng pera at pwede rin pong gamitan to ng card. As what I've said to Mr. Honorable Katipon, na ito ay kinakailangan mag-member at doon sa membership ay isuswap mo yung card mo para makapaglaro. Mr. Chair, sa nakikita ko po, ito po ay nakaka-classify rin po to as gambling pa rin po. Ayoko po sana na mamulat ang ating mga kabataan na ganitong activities na lalo na ito po ay malalapit sa ilang kilalang educational institute na katulad ng Lasal at Canosa. At nagiging moderno po tayo na sa panahon na ngayon, hindi po imposible na ang ating mga kabataan ay matuto ng ganitong mga bagay. Kaya po hanggat naagapan po natin, wag sana nating hayaan sila na mamulat sa ganitong kind of gambling. Kaya po Mr. Chair, sinasabi ko na po ngayon dito na ako po ay hindi sumasang-ayon sa e-bingo. Maraming salamat po. Pero? Yun pong sinabi ng ating kagalang-galang Mark Aris Luansing, siguro po yun ay dahil sa ang pananaw nga po niya ganon. Pero ito po, base sa aking pag-aaral at sa committee hearing, nasagot na po ito ng ating representative ng RCC at hindi po ito maituturing na isang sugal. Ito ay, tulad nga po na sinabi ko kanina, ito ay traditional bingo na ang pagkakaiba lamang po nito, ito po ay in-upgrade at gumagamit po ng makina. Nung tayo po elementary, tayo po ay ballpen, lapis, or nakasulat tayo sa papel. So ngayon ho, dala-dala ng ating mga anak sa school ay mayroong mga laptop, may mga iPad, at saka iba't ibang mga gadgets. So yun lang po ang pagkakaiba nun. In-upgrade lang po. Dati card, ngayon po machine. Pero sabi po nila, based on sa kanilang pagkaka-explanation, nung magkaroon ng explanation nung magkaroon ng committee hearing, hindi po ito isang sugal. Dahil ang papasok po dito, kanimihan sa bibigyan natin ay mga senior citizen na binibigyan po natin nila yung kanilang natitirang buhay ay mabigyan natin sila ng kasiyahan at libangan. Dahil base po sa aking pakapag-survey din regarding ho dito, ay mostly ho ang may kakayanan na maglalaro ito. Yun nga pong sinasabi ng ating Consul Lilo Katipon na dapat po ay mayroong requirements na at least ay 50,000 above yun hong kanilang kinikita. Dapat sila ay may dalang ITR pagka sila ho ay nag-member dito sa ini-apply nilang e-bingo. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair. I agree with the manifestations of Councilor Aris Luansing relating to the protection of our children, lalo na po yung mga estudyante. That is why I would also like to include at part of the study ng atin pong komitiba, the prohibition to put it within 200-meter radius with any school or institution. Kasi po tayo rin naman po, bilang nasa local government, tayo po ay kasama po ng ating pong power ay ang ating pong pag-comply with the existing national laws po natin dito sa lungsod. And since on the national level, forms of gambling are regulated
kinakailangan dito rin po sa ating lungsod ng Lipa, we also regulate the same. And part of the prohibition na inilagay po natin dito ay to ensure that it is not within the 200-meter radius. So kung maaari rin po sana ay mai-request ko po sa atin pong kagalang-galang na tagapangulo to include as part of the prohibition the location na kinakailangan po wala po siya sa may malapit na vicinity po ng ating paaralan kung saan magiging accessible po ito sa ating pong mga estudyante. And I also recognize the efforts po ninyo dahil naniniwala rin po tayo that what the national law does not prohibit, we also cannot prohibit at the local level. Otherwise, tayo po ay magiging rising above the spring and we will be, the acts of the Sanggunian will be in contravention with the national law. Subalit, we have the power in the local government to prohibit naman po or to regulate yung pong mga acts po na kagaya nito. Kung ito po ay nasa tamang regulasyon po natin, ito po ay mas magiging appropriate po para sa ating local government. Yun lamang po, Mr. Chair. Okay, noted po. Kagalang-galang ko si Alaconcon. The Honorable Don Linatok is recognized. Mr. Chair, although I'm a member of the committee, and I did not sign the committee report, ay nais po nating ipabatid na magaling po ang grupong ito na humihingi ng permiso at dumadaan sa tamang proseso upang makadagdag din ng buwis, magbabayad ng buwis sa ating lipunan. Siguro po ay kasama dito ay hindi rin malalayo kahit kasi ang mga kabataan ay through their cell phones, through the internet, through their laptops, can buy chips and play Texas poker. Ano po? At napakarami ko din hong alam na kabataan na nag-poker night. Ano? Na mga illegal dito sa ating lungsod. Marami din hong baklayan. Madami din hong tongitan at madyungan. Ano? Na nakatago pagka wala na ho ang mga otoridad. So siguro ho, although hindi ho ako pumirma doon sa committee report, ay naniniwala ako na sila ay dumadaan sa tamang proseso and narito naman po, binasa ang mga rules and regulations ng Games and Amusement Board ng PAGCOR na sila ay umaayon doon sa mga ipinanukalang batas. Ano? Kaya ho siguro kung ako'y magrireklamo tungkol dito din, ay dapat ay magpursige din po ako na ipatigil. Halimbawa, yung wetting na hindi naman STL. Ano? Kagaya ho ng STL, yun ho'y pagtaya din. At talagang nakapanuot hanggang sa kasulok-sulukan ng mga sityo ng 72 barangay ng lungsod ng Lipa. Ganun din ang loto. Ang pagtaya ng loto talagang pinipilahan at ganun din suot din sa lahat ng kasulok-sulukang sityo ng 72 barangay. So at ganun din meron ding mga nagkakandak ng mga tupada at ang sabong. So siguro ho yan ay magkakasama na roon. Magaling ho ari ay regulated. Kagaya nga nasabi ko, ay although ako ho'y hindi pumirma doon sa committee report, ay naniniwala kung dumadaan sa tamang proseso ang application ito at sila ay nakasang-ayon sa lahat ng Games and Amusement Board rules and regulations to include PAGCOR. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Any further discussion? The Honorable Raul Montealto is recognized. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang itatawag po dito ay e-bingo. Tama po ba? Opo. Atin pong klaruhin kasi marami ang hindi nakakaalam kung ano ba ang ibig sabihin ng e-bingo. Marami po tayo sa ating mga malls ngayon ang may binguhan na. Di ba? Opo. Meron tayo sa Robinson, meron tayo sa Fiesta Mall, meron tayo sa SM, di ba? Opo. So ito po ay bingo, natural bingo lamang. Ang bingo po, pag pumunta kayo doon,
bibili kayo ng card at uupo kayo sa upuan doon at titingnan nyo yung mga lumalabas na number. Pag tumama, panalo. Di ho ba? Opo. So, ito pong e-bingo, paki-differentiate po kung ano dung sa committee hearing ninyo, ang pagkakaiba dito sa bingo na existing natin ngayon sa lungsod ng Lipa. Ang pagkakaiba lamang po, tulad po nung aking sinabi kanina, ang traditional bingo po, kahit po simula nung ako'y bata, gumagamit po tayo rito ng card. At ngayon po, itong e-bingo, kaya po ito ginawag na e-bingo ay electronics. So, ginawa lang po silang machine. Sa halip na card, ay ginawa pong machine. Ang example ko nga po rito, doon tayo grade 1, papel, at saka lapis, at saka ballpen. Ngayon po, ang mga bata, mga anak natin, napasok, may dalang iPad, may dalang laptop. So, ganun din po yun. Yun po ang pagkakaiba lang noon. Naging electronic bingo. So, ito po ay machine. Machine po siya. Kung gusto kong maglaro, pupunta ako doon sa lugar, uupo ako doon sa machine na kagaya sa mga casino na may machine kang kaharap. Apo. Ang pagkakaiba lang nitong sa casino, yung machine ay tinatap mo lang, lalabas na agad. So, ano po ang pagkakaiba nito? Kapag upo mo sa machine, ano po ang gagawin mo? Ikaw po ba ay tatap din na parang slot machine? Or mag-iintay ka ng bola? May numbers po doon na lalabas. So, itatap mo rin? May pattern po. O niya, so kada isang taya mo, may hulog ka na amount, then itatap mo ang machine. Pag tama at tama sa pattern, makakakuha ka ng panalo mo. Ganun ho ba? Opo. So, hindi po ito through internet na makakapaglaro ka ng bingo, i-access mo yung kanilang system at makakapaglaro ka na. Hindi po ito. Hindi po. Kasi po yun ay, kung sila, halimbawa, 10 yung naglalaro, yung bet mo ay piso-piso lang, yun din po yung inyong pananalunan at tama doon sa pattern. So, ito po yung style talaga ay pupunta ka doon sa lugar, uupo ka doon sa harap ng makina, at doon ka mismo maglalaro. Opo, ganun po. So, parang pattern sa slot machine, ang pagkakaiba nga lang ay bingo ang nilalaro mo. Opo. So, hindi yung kagaya sa casino na ano. Hindi po. So, ano po ang kung tumaya ka ng piso, ano po yung pananalunan mo na pag-usapan po doon? Ano ba? Piso ang nakataya. Ano po ang equivalent na winnings kapag tumama ang iyong card na nandoon sa machine? Ang premyo po niyan, ibinabase po kasi doon sa mga naglalaro. Halimbawa po, may pattern, hindi tinamaan. Halimbawa, 10 kayo naglalaro, hindi tinamaan yung pattern. Tapos may susunod na pattern, hindi pa ulit tinamaan. So, yun yung mga premyo nung una, yung padalawa o yung patatlong hindi tatamaan, yun po ang magiging premyo doon sa mga naglalaro. Doon ho ibinabase. So, kung doon lang makakapaglaro, sino po ang magkocontrol ng mga machine na yon na ang nilalaro lamang nila ay yung bingo na dapat na a-approve natin? Yun pong, meron pong representative ang taga-FAGCOR doon mismo sa place ng laruan at sila po yung magbibigay ho ng, kumbaga katulad nung gusto mo mag-member, i-screen ho nila yon. Pagkatapos ho, yun naman hong mga yung member ng RCC, yung which is sila ho yung nag-a-apply, sila ho ay may mga assistant din doon ng mga tao na sila yung mag-a-assist sa mga maglalaro kung sakali at mayroong tumama. Ayan. So malinaw po na ang laro ay bingo lamang. Bingo lamang. Bingo lang po. Opo. Walang ibang klase ng laro na ilalagay doon sa sinabing establishment. Wala po. Bingo lang. Na ito po'y kokontrolin ng ating lokal na pamahalaan. Ang control po nito ay di po ay doon po sa mga rules and regulation na ating ilalagay diyan. Kung sakali sila magbabiolate, ay nandun po yung ating kapangyarihan na kung halimbawa ay yung permit na ibibigay natin sa kanila ay para ma-revoke kung sakali at sila magbabiolate doon sa ating mga guidelines
So, malinaw po, nililinaw ko lang. Kasi po ang bali-balita ay kaya tinawag na e-bingo ay ma-access ng mga kabataan through internet. Hindi po. Hindi po. Hindi. Malinaw po yun na hindi. Hindi po. Ito'y katulad din lamang ng mga bingguhan na inaproba na rin noon na nandito ngayon sa lungsod ng Lipa, kanila lang minodernize, ginawang machine. Opo. Nakaharap ka sa machine. Opo. At lalaruin mo ay bingo din. Opo. Yun po. So, salamat po at nililinaw ko lang po. Maraming salamat. Okay, thank you. Discussion. Amendment. Kanina po ay may inintroduce si Honorable Nilo Katipo na mga amendment. First amendment po niya ay for membership only. Second amendment, yung pong member ay dapat ay more than 50,000 a month ang income. Third amendment, dapat po ay 21 years old pataas at bawal po ang mga government employees and mga estudyante. Fourth amendment ay bawal po yung under ng influence ng liquor. And binanggit naman po ni Consul Pat Manuel Pero, amendment niya na 12 noon to 10 p.m. lang po sila mag-ooperate. And amendment naman po ni Honorable Maria Concepcion Hernandez ay dapat ay mag-comply sa existing national and local laws and not within the 200-meter radius sa atin pong mga eskwelahan at simbahan. Kung may kulang pa po, we will proceed na po sa period of amendment. May I solicit the formal amendment. The Honorable Nilo Katipon is recognized. Katulad ho ng nasabi ko kanina, kagalang-galang na Vice Mayor, yun yung amendment ay napakahalaga ho sa atin. At ito hong mga amendment na binanggit ng Vice Mayor, akin ay sinususog sa isang resolution authorizing the City Mayor to negotiate the management of e-bingo. There's a motion for the amendment. Any second to the amendment? Seconded by the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso, Pasitales Libiste, and Honorable Kathleen Beones. Objection. There's an objection. Those who are in favor of the committee report as amended, please raise your hand. Sa amendment pala, amendment. 6 in favor. 7. Those who are not in favor dun po sa amendment, please raise your hand. So, ano po ang result? 7 in favor, 2 abstain, 1 against. The amendment is approved. And motion? I move that we pass a resolution authorizing the city mayor to negotiate the management of e-bingo applying for mayor's permit at Big Ben complex. What's the point of order? Okay, I move for the adoption of the said committee report. As amended? As amended. As amended. Any second? Seconded. Objection? Those who are not in, there's an objection. Those who are not in favor of the committee report as amended, please raise your hand. Those who are in favor of the committee report as amended, please raise your hand. I'm declaring a 1-minute recess.